Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Nagpetisyon daw si Sara Duterte para mabigyan ng TRO, temporary restraining order. Ano kaya, attorney? I-grant kaya ng ano 'yon? I-grant kaya ng Korte Suprema? Ako sabi ko, 'di ba? Sa mga regular na sumusubaybay sa akin, sabi ko hindi. Matibay ang paniniwala ko, hindi yan pagbibigyan. Yang TRO, temporary restraining order, hindi yan. Kasi sabi ko, kung napapanood nyo ako sa talakayan ko, wala akong pagdududa na hindi pagbibigyan ang TRO. Kasi mga kabunyog, sabi ko nga, ang TRO, ibig sabihin temporary restraining order, i-restrain mo. Maglalabas ang Korte Suprema ng order para i-restrain, pigilan, ipatigil. Kumbaga ipatigil mo sa Kamara yung pagsasagawa ng impeachment proceeding. Medyo mabigat yan kasi co-equal branch ang Kamara. Ang legislative ay co-equal ng judicial, co-equal branch. Tapos ipapatigil mo. Medyo mabigat yan. Hindi pwede. Kailangan grave abuse of discretion. Kung simple nga lang na abuse of discretion, hindi pwede. Kung may mali man ang Kamara sa ginagawa nito, yung simple mistake lang or medyo hindi pa yan eh. Ang kailangan talaga grave abuse of discretion. Kaya hindi. Ito na, naglabas na ng desisyon. Naglabas na ng desisyon ngayong araw, hindi nag-issue ng TRO ang Korte Suprema. So tuloy ang impeachment ni Sara. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yung matagal na nating sinasabi na hindi yan mag-i-issue ng TRO, kinukontra tayo ng mga DDS, huwag ka ngang magsalita ng tapos, Attorney Enzo Recto. Ano na naman yung mo? Ano na naman daw yung opinion ko? Mapapahiya daw ako kapag naglabas ng TRO ang Korte Suprema. Ngayong araw, mga kabunyog, naglabas nga ng desisyon ang Korte Suprema at ang desisyon ay walang TRO. Ito yung desisyon ngayon, mga kabunyog. Supreme Court issues no TRO. House to proceed with Duterte impeachment. Yan po Bagamat hindi dinismiss yung petition ni Sara, bagamat hindi naman dinismiss, at pinapag-comment pa nga yung respondents, ibig sabihin yung House of Representatives. Pinapa-comment din yung mga complainants. Kasi yun yung respondent sa petition ni Sara eh. Yung petition ni Sara, ang mga respondents doon ay ang House of Representatives, parang ang Senate yata kasama pa sa respondent. Saka yung mga complainants kasama sa respondents. So pinapa-comment. Ang order ng Korte Suprema within a non-extendable period of 10 days, pinapa-comment. Pero yung inaasahan ng kampo ni Sara na magbibigay ng TRO o maglalabas ng TRO ang Korte Suprema, hindi po nangyari. Hindi po nangyari. Bakit? Tulad nga ng sinabi natin, kung nun ngang si Duterte inaresto, humingi rin ng TRO yung mga abogado nila. Ayaw paalisin yung eroplano. Pumunta kaagad sila sa Korte Suprema para pigilan ng Korte Suprema yung pagpaalis kay Duterte. Hindi nag-issue ng TRO ang Korte Suprema. Bakit? Pipigilan mo ang executive department. Yan eh. Kumbaga yung pagdidesisyon kung isusurrender si Duterte sa ICC o hindi. Desisyon yan ng executive. Hindi yan pigilan ng Korte Suprema. Hindi yan pwedeng pigilan ng Korte Suprema.
Kahit hindi sang-ayon ang Korte Suprema, halimbawa, hindi agree ang Korte Suprema sa desisyon na yon, hindi pwede yan. Kasi ano yan eh, ah, kumbaga, desisyon yan ng executive. So wala, hindi naglabas ng TRO ang Korte Suprema doon. O, tapos nung unang impeachment ni Sara, yung unang impeachment noong February 2025, pagdating sa Senado, final yung impeachment, kaagad-agad din ang file na naman ng petition ang mga abogado ni Sara sa Korte Suprema. Naghiling din sila ng TRO. O hindi naman, hindi rin nagbigay ng TRO ang Korte Suprema. Kaya ano na ito mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga, inaasahan na natin yan na hindi magbibigay ng TRO ang Korte Suprema. Inaasahan na rin natin na hindi naman i-dismiss yung petisyon. Kung hindi nagpalit ng ano, kasi ngayon ang ginawa ni Sara Duterte, siya na mismo ang nag-file ng petisyon. Nung una kasi yung mga abogado lang, sila Torion. Sila Torion, yung mga pro-Duterteng abogado, sabi natin, pag yun lang ang final, madidismiss yun. Kasi ano yun eh, walang legal standing sila Torion. Pero ito, nag-file na si Sara. Nag-file na si Sara. O anyway, so ano nang mangyayari ngayon? Wala na, tuloy-tuloy na yung impeachment na yan. Tuloy-tuloy na yan mga kabunyog. Hindi na yan. Ha? Kasi dapat sana kanina, pag sabi ng Korte Suprema, kasi nag-announce kanina ang Korte Suprema eh. Ha? Nag-announce ang Korte Suprema kanina at ang announcement kanina ng Korte Suprema ay kinonsolidate na yung dalawang petitions. Ibig sabihin yung petition ni Torion saka yung petition ni Sara, pinagsama na lang yun kasi iisa lang naman ang issue doon. Pangalawa, inorderan ng Korte Suprema ang mga respondents na mag-file ng comments within a non-extendable period of 10 days. Pero yung inaasahan na magsasabi ang Korte Suprema na may TRO, wala. Hindi pinagbigyan yung TRO. So dahil walang TRO, tuloy lang ang ang proceedings ng Justice Committee. Mga kabunyog. So salamat naman sa Korte Suprema at hindi nila pinagbigyan ang hiling ng kampo ni Sara na mag-issue ng TRO. Ang gusto talaga kasi ng kampo ni Sara, wag matuloy ang hearing sa April 14. Kasi yung April 14, mahuhubaran si Sara doon. Bakit mahuhubaran? Doon, sinugpi na si Rimulya, sinugpi na si Madriaga, sinugpi na yung SEC, yung Securities and Exchange Commission, sinugpi na yung COA. So maraming mga mag-a-appear sa hearing sa April 14. Yan yung unang araw ng hearing. Bagamat hindi pa yan trial, pero ipipresent na diyan yung mga ebidensya laban kay Sara, saka yung mga testigo laban kay Sara. Kaya ito mga kabunyog. Hindi man lang ako nagduda na hindi mag-i-issue ng TRO ang Korte Suprema. Di ba? Na nyo yung mga talakayan ko, sabi ko, huwag kayong mag-alala, hindi yan. Kasi mahirap sa part ng Korte Suprema. Sisirain ng Korte Suprema yung natin, democratic processes. Kasi ang nakalagay sa konstitusyon natin, kung may gusto tayong itanggalin na opisyal ng gobyerno, matataas na opisyal, presidente, vice-presidente, justices ng Korte Suprema, commissioners ng ng COMELEC, ombudsman, kung gusto mo silang tanggalin, impeachment yan. Kung mayroong matibay na grounds para tanggalin. So, dahil impeachment yan, karapatan ng taong bayan na mag-initiate ng pagpapatanggal dyan. So, bakit pipigilan ng Korte Suprema? Anong basis? Grave abuse of discretion. Ano naman ang grave abuse of discretion? Wala naman tayong nakikitang grave abuse of discretion sa Kamara eh. Actually, yung sabi pa nga ng defense, ang sabi ng defense team, kaya daw sila nagpetisyon sa Korte Suprema para daw magkaroon ng linaw, clarity. Sabi ko nga sa comment ko kanina, hindi ka pwedeng magpetisyon sa Korte Suprema na ang purpose lang o ang sadya mo lang ay clarity. Kasi hindi naman pwedeng
ang paglapit mo sa Korte Suprema ay para humingi ng kalinawan. Kailangan may actual case or controversy. Ito yung official statement ng defense team ni Sara. We confirm that a petition for certiorari and prohibition has been filed before the Supreme Court in relation to the ongoing proceedings before the House Committee on Justice. The step was taken to seek clarity on fundamental constitutional questions which in our view warrant the court's immediate attention. O, kita nyo? Ibig sabihin, inamin mismo ng defense team ni Sara, the step was taken to seek clarity. So, para lang humingi ng linaw sa Korte Suprema, hindi nga pwede yun. Kasi, ang Korte Suprema, hindi naman yan lapitan parang legal opinion. Parang humihingi ka lang ng advice ng Korte Suprema, hindi advisory opinion. Alam naman yan na dapat ng mga abogado. Ewan ko ba dito sa defense team ni Sara? Akala ko ba magagaling na lawyers yun? Bakit naman sila nag-file ng petition na ang purpose mo lang pala ay to seek clarity? Hindi pwede yung to seek clarity kasi ang Korte Suprema ay nag-i-entertain lang ng actual case or controversy. Ibig sabihin, actual case. Kung hihingi ka lang ng clarification sa Korte Suprema, hindi yun. Hindi pwedeng humingi ng clarificatory sa Supreme Court. Hindi rin pwedeng humingi ng legal opinion sa Supreme Court. Ang daming trabaho ng Supreme Court, mabibigat. Tapos hihingan mo lang ng opinion. Hihingan mo lang ng clarificatory Hindi pwede. Kaya ewan ko nga bakit ganun yung Bakit inamin mismo ng defense team ni Sara na nag-file daw sila para humingi ng clarity. Di yun? Bawal yun. Kasi dapat actual case or controversy. Diniscuss ko yan. Anyway, salamat na lang at ang Korte Suprema ay hindi nag-grant ng TRO. Kasi kung nag-grant ng TRO, magkakaroon tayo ng constitutional crisis eh. Bakit magkakaroon tayo ng constitutional crisis? Imaginein mo, sinusulong yung impeachment, accountability of public officers yun. Tapos ipapatigil ng Korte Suprema. Medyo mabigat yun. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.